I'm asking you, General Browner, and our PND Secretary. Inutang niyo ang 5 general ng Philippine Navy headed by Vice Admiral Carlos and 1 full colonel. Where are they now? I know where they are, but I will not say anything about them. It's you, Chief of Staff Browner, and PND Secretary Gibok Chodron to tell the Philippines where are these 6 good military officers. Reverend Camilito Ortega, I am called Dad Angel, okay, because we practice fathering and sonship. So the reason we are here, first of all, this is the product of prayer. Mahal ng Diyos ang Pilipinas, mahal ng Diyos ang mga Pilipino, at gusto ng Diyos umayos ang ating bansa. At tayo po ay nasa harap ng panganib ng civil war at saka proxy war. At kung hindi na mangyari sana, ay sana hindi na matuloy sa mas malaki pang gera. Nag-umpisa po ito nung ako po ay nananalangin sa prayer room. Ang tawag natin doon ay war room. At doon sa war room, nangusap ko ang Diyos. At tinayo po yung war room, first of all, dahil sa 2 bagay. Noong January, at nag-umpisa noong February, tinayo po yung may building kasi yun, may sariling room. Tinayo po ang war room para sa 2 bagay. Because a crisis will come, and a supernatural wealth will come. And the best place, the best position ng mga tao, ng mga Pilipino, even the believers, kapag dumating ang crisis on a pandemic level, ay dapat spiritually strong at nakaluhod. That is the best position, the strongest position that we could have. Ganun din naman, there's a supernatural wealth that is about to come. Wala tayong it's just a product of prayer. Later, the best position to receive that is also kneeling down and spiritually strong. Then, about March, February po yun, about March, dumating po yung aking kaibigan na minister from Angono at kinonfirm niya that there is a threat of civil war and there is also a wealth that is about to come. So sabi ko, confirm. I would like you to speak and share this one para magkaroon ng substance yung ating sinasabi. At salamat. Nag-share sila doon, nag-share siya. And later, pagdating na ng March, April, May, doon na namin nakita at nag-unfold. God is working out para makapag-prepare ang mga Pilipino, lalo na ang mga churches, the born-again Christian churches. Naniniwala tayo that the church is the spiritual being and the conscience of a nation. Where the church goes, the nation will go. And also, I would like to tell you as well, historically and biblically, na walang kinatatakutan ang anumang gobyerno, military, or satanic principality kung hindi ang church. On that way, hindi ko na po papanggitin ano mga ginawa namin. Hindi lang po sa Christian churches, kundi pati sa Roman Catholic Church. Marami po. Kaya nasasaktan po ako kapag nakikita namin yung simbahan ay hindi kayang respetuhin ng Estado at ng gobyerno. I know you may have different na mga paniniwala sa denominasyon o relihiyon, pero magkaisa po yung universality of faith na may mas makapangyarihan sa mundong ito kaysa tao. At yung makapangyarihang pinaniniwalaan natin may be called in different names, in different approaches of faith and belief, pero nagko-common tayo dun sa paniniwala na may mas makapangyarihan sa universe natin. At yun ang naggagabay sa buhay ng mga sangkat. Yun ang common na tinatanggap nilang lahat. Pero, nakakapahanap po na sa ganitong kalagayan, halos pumutok ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa pakikialam ng mga iba't ibang mga interes na bansa ay walang naririnig na boses
mula sa dapat gumabay espiritual sa direksyon ng ating pamamahala at sa direksyon ng ating bayan. At nabubulit tayo sa maruming laro ng politika. Not even the dominant church organizations in the country, like the Roman Catholic Church, so to speak, na 75-80% ng mga Pilipino ay mga Katoliko, tahimik sila sa ganitong kalagayan ng ating bayan. Ang pagkapulit sa digmaan, ang papalapit na mga pagpinto ng hindi maganda na pangyayari sa ating buhay, sa mabilang mamamayan. At may isang simbahan, ano man sabi ko ang paniniwala nila at doktrina nila, isa lang ang direksyon nila, kagaya din sa inyo. I'm talking about the kingdom of Jesus Christ, na ngayon ay severely persecuted. Ang kanilang pastor ay akusado, hindi convicted. In our doctrine of democracy, anybody not yet convicted by court is always afforded the basic human right that he or she is presumed innocent. Pero ginawa sa kanila, last June 10, makikita nyo, nalulungkot ako doon sa mensahe ni Daddy Angel. Inakyat ang pader, pinadala ng 2 batalyon ng SAF, naka-full battle gear, winasak ang kanilang mga worship compound, sinalaula, sorry for the word, hinihian ang kanilang sanctuaryo ng paniniwala at pananampalataya, yung tinatawag nilang Glory Mountain and Prayer Mountain. And yet, walang narinig na pagkundina sa anumang mga malalaking relihiyon na umiiral sa bansa natin sa ginawang paglapastangan ng gobyerno. I'm talking about Roman Catholic Church, Catholic Bishops' Conference of the Philippines. I'm talking about Iglesia ni Cristo. I'm talking even about the Muslim brothers. Maliban kay sa mga grupo ng MNLF na nagsalita, wala pong nag-dare na mag-question sa gobyerno ito kung bakit ang isang relihiyosong compound, regardless kung ano man ang kinakaharap na kontrobersya o kaso, ay hindi dapat nawawala ang pagrespeto ng Estado sa paniniwala at pananampalataya ninumang tao, Muslim o Kristiyano sa bansa. Yun po nasaksihan natin. Alam niyo ba na may namatay na 2 katutubo ng tinasok bansa ang mga bahay na hinahanap na si Pastor Kibuloy? Tinutukan ng baril ng mga katutubo sa Kitbog, sa General Santos sa Sarangani, sa Malungon Mountain Range. Winasak po nila mga pananim sa paligid ng Glory Mountain at sinaktan ng mga bata. You don't need to be part of Kingdom of Jesus Christ or to be highly spiritual for you to see that there is an apparent breakdown of respect and guarantee of the rights of people to worship just because some of their leaders are being accused of crimes. Magkaibang bagay po na may akusadong mga leader ng simbahan kaysa bagay na lapastanganin mo ang pananampalataya ng buong simbahan. Yun pong ginawa ng gobyerno ito. Napakalubha po. Paano kung gawin din yan sa mga maliliit at mga umuusbong ng mga simbahan? Dahil kayo ay pinagdudulaan din na may mga leader na involved sa mga kaso. Pwede ba yun? Napasukin ang mga simbahan, wasakin ang mga place of worship and sanctuary, at sakta ng mga bata at kababayan, at hanggang ngayon, 1 buwan na mahigit na sa kalsada ang mga membrong ito ng simbahan na kagaya nyo rin na naniniwala sa supreme, universal power ng isang Diyos dahil natatakot sila na matulog o kaya man ang maidlip dahil nakaambang ang muling pagpasok sa kanila. At pinatungan pa ng milyon-milyon na pondo ang ulo ng mga leaders nila. And we cannot hear any word na may nagkondina nito. Kaya natutuwa ko na nagkita kami nila Pastor Angel, nang sinabi niya, a government that lacks spiritual direction is a government that is certainly to go into bankruptcy. And definitely war will become an instrument of that government. Because when God is not present, sabi nila sa akin, na nakakausap ko mga ito sa isang lugar sa Cavite, ang gobyerno ay mabubulig sa kasamaan. Hindi para sa paglilingkod ng kanyang mamamayan. Doon ako naantig, and I suggested to them to make a fellowship. And then, pagmumunihan nila and reflect sila kung nararapat bang may magsalita. If we cannot hear any word from the Roman Catholic Church, the preachers and supposedly the dominant na mga tagapagtanggol ng mga moralidad at kaluluwa ng mamamayan, yung Roman Catholic Church,
At ang very influential politically sa ating bansa na Iglesia ni Cristo at iba pang malalaking mga kongregasyon na ito, ay kaya nilang lulukin at tingnan ang ginagawa sa kapareho nilang simbahan. Kami na hindi mga reliyosong tao at naging rebelde at mga komunista dati na walang Diyos na niyakap noon. Subalit niyayakap namin ang unti-unting may Diyos pala talaga. At kami tao, hindi kami Diyos. At hindi kami pwedeng magtakda ng kabutihan at patutunguhan ng sanlibutan. Ay kaya namin manindigan at punahin ang gobyernong tinulungan namin gumangon sa kapayapaan ay ngayon nabubulit sa isang problema ng liderato. Kaya napakaganda ng pagkakaroon nila Dan Angel at ang grupo ng mga pastor na ito, nationally concerned Christian leaders and citizens. Doon tayo masana. Hindi po ito hakbang maisog, hindi po ito TAPS, hindi po ito Marcos Alisjan. Ito po ay pagtitipon ng ibang voluntary citizens movement and church leaders, regardless kung malaki o maliit na simbahan na gustong isiwalat sa gobyerno na makinig sila sa mga boses ng mga nagtatanggol ng sangkatauhan, kapayapaan at kaluluwa, yung tinatawag nating church people. The voice of the church people needs to be heard in these critical times. Kaya nandito tayo. Mapa Muslim, mapa Kristiyano, we do not want to see our country collapse into the mire of an evil government that does not recognize morality and faith of conviction to serve its country and its people, but rather yung kanilang personal na pangpolitikang kagustuhan at kapangyarihan versus yung kagustuhan ng mamamayan doon sa tamang direksyon ng mapayapang pamumuhay at lipunan. Yun po kung bakit tayo nag-i-intervene with our voices. Not because we want to govern, but we want to set the direction of the government because no government will exist without the people supporting it. Ang mga pamahalaan at gobyerno sa angmang kasaysayan ng pag-iral ng lipunan ay binuo dahil upang sila ay maging bahagi sa paggabay at pagbubuo ng mamamayan, hindi para wasakin at abusuhin ang mamamayan. Same with the direction of the church. Unite the people, build a country, and win souls. And bring humanity to righteousness as what God wants us to do in our life. Tama po ba? Not our will, but the will of the God that we believe in. At yun ay dapat bahagi ng pamamahala na may puso at totoong naglilingkod. Ito po ngayon ang problema natin kung bakit nabubulit tayo sa problema ng korupsyon, sa problema ng digmaan, sa problema ng bangayan sa politika, sapagkat nawala ibinanggit ni Pastor Ortega kanina sa kanyang opening statement, yung elemento ng spirituality at faith sa loob ng mga namamahala. Ang kapangyarihang walang paniniwala at pananampalataya sa mabuting direksyon ng isang makatarungan at matuwid na pamumuno batay sa paniniwala sa Diyos ay lipunan at bayang patungo sa pagkabulok at pagkalugmok ng kanyang mamamayan. Ayaw nating dalhin tayo dyan ni Mr. Marcos at ang kanyang mga tao. Incidental lang po ang mga pangulo sa ating bansa. Presidents come and go, but the people will always be the essence of why government exists. Si Duterte, si Gloria, si Herap, si Ramos, si Marcos Sr., si Marcos Jr., si Noynoy Aquino, all of them are only incidental to power. And they cannot be the one to determine kung saan dapat patungo ang lipunan at mamamayan without being part of the people sa proseso ng pagbubuo ng pamamahala. Ang esensya ng mabuting pamamahala nakasentro sa tao, hindi sa personal na kagustuhan ng namumuno. At yan ay dapat may direksyon na mabuting direksyon na may pagtitiwala at may paniniwala. Faith and spirituality and morality of values are essential also, so that governance will become truly for the people. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nandito. And because of that, pukunan po natin ng kanilang mga solidarity message sa araw na ito, si Peter Caramon sa Koalisyon kontra Giyera. Then ipabalik mo sa mga pastors na ito kung sino magsasalita before we go for the manifesto to be led by Angel. At bibigay din sila ng reaksyon. Tatawagin ko muna si Caramon briefly.
sa kanyang paninindigan kung bakit ang koalisyon kontra giyera ng mamamayan ay kinikilala itong inisyatibang pagtitipon ngayon ng nationally concerned Christian leaders and citizens for spiritual revival, reformation, national peace and prosperity. Napakaganda po ng panawagan nito. Karamon, please come forward. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa amin dito. Dahil I can say na ako po ay nagre-represent sa yung kung tawagin namin ay MAD, Marcos Aristyan. At yun pong no to war movement na kailan lamang ay inilusad namin bilang upang pukawin, ipa-upload sa mamamayan. Kasama po kayo na magkakagera. Magkakaroon ng gera. Hindi po biro ito. At nakakalungkot talaga na hindi ito kinikibo ng mainstream media. Baka bigla na lang may sumabog sa ating lipunan. Hindi alam ng mga tao. Yung ginagawa ng national government, itong Department of National Defense na yung mga paghanda, no? Kapag may lindol, kapag may paghiyo, no? Dapat gawin nila to. Ang problema, hindi kumikilos sa D&D. Sapagkat nasa kanila to. Itong natin, isang bureau to, no? Nasa ilalim nila para paghandain ng mga tao. Siguro yung mga taga-DND mismo, sila, gustong-gusto nilang gawin ito. Gustong-gusto nilang gawin ito sapagkat the threat is for real. Subalit, walang direksyon, hindi sila ginakasan. Kaya napakalaking bagay po nitong pagpupulong na to para magtulong-tulong tayo para maipaabot sa sambayanan ng mga. If I may please allow me to properly memorize natin yan. Binibigyan din ko yan sapagkat yan, nandyan yung pagtatanim ng seed. Yan yung unang pagtating sa kaisipan, sa damdamin ng tao, ng Pilipino, kung paano magiging makabayan. Yun po ang ginagamit. Bago ka gawing komunista, pupukawin muna yung pagkamakabayan. And that's how I was recruited. Just like others. Until i-introduce ka na sa Marxism, Leninism, and Mao Zedong. At pag naabot mo na yung kamulangan na yun, wasak na yung paniniwala mo. Just like others, I was raised a Christian. Sarado pong Katoliko ang mother ko. At ako'y namulat na bago kami kumain ay nagdadasal kami sa hapagkainan. Ang mother ko was a very, very close Catholic. Linggo-linggo po nagsisimba kami. I learned how to pray the rosary. Nakaluhod. At habang dinadasal namin yan, yung naramdam mo yung paniniwala sa Diyos. Subalit, when I was introduced to Marxism, Leninism, Mao Zedong, nung inagaw ng ideolohiya, komunismo, ang paniniwala kong pangrelihiyon, nasira po lahat yun. Nabura yun. And for so many years, yung dati pong paglabas-pasok namin sa simbahan nung kami kabataan, nung kami maging komunista, challenge namin. May Diyos ba talaga? Dinuturan namin, bilang ng simbahan. Binabastos namin. Ganun po yun. Kaya,
nung binanggit kanina ni Eric, totoo po yun. Napakasalbahe ng kilos ng komunismo. At marami akong napanood. Mga obispo ng Protestant Church. Nakakaawa. Yung iba ay kasikitag ko na. They were made to believe na itong mga komunista dito ay nagpupunta sa kanila, nagpapanggap na sila'y naniniwala sa Diyos. At sapagkat ang mga relihiyosong tao ay dapat ang damdamin ang kaisipan, bukas ang puso. At wina-welcome lahat. So, dumating ka dyan, gutom ka, dumating ka dyan, armado ka, welcome yan. Hindi naintindihan ng iba na yung mismong loob ng simbahan ay ginagawa ng Santo Juanio. Ginagamit na yun para ibagsak ang gobyerno, para manloko ng kapwa. At napakalaking bagay. Napanood ko yan, nung in-interview ni Eric Live. Itong mga obispo na ito, mga obispo, at meron pang obispo na magkapatid. Namulat sila sapagkat sa isang malaking pagpupulong, isang regional assembly, they were shocked na sila ay pinakanta ng international. Kanta ng komunista. Na yung dating inaawit nila, naawit ng simbahan. Biglang, the international, ang buong daigdigan. Nawala na yung pag-uusap tungkol sa Panginoon Diyos. Nawala na yung pag-uusap hinggil sa pakikipagkapwa-tao para sa Panginoon, para sa kaluluwa, para sa simbahan. Iba na. Na-shock sila talaga. Napapanood ko yung live ni-interview sila ni Kain. Naawa ako sa kanila. At mabuti naman nagkaroon pa rin ng pagkakataon para i-correct nila yung ganun paniniwala nila. Kaya natutuwa ako. Napakalaking bagay po nitong pagtitipon niya. Salamat na imbitahan niyo kami at nakapag-share kami. Para na rin magtulong-tulong tayo mababalahan ang mga kabataan na yung mga iba-iba aring anak natin, ako, na sapagkat iba kasi kapag tinamaan yung puso mo, yung kaisipan mo, ng pagkamakabayan. Iba ang komunismo. Nakakaawa, maraming mga bata na hanggang ngayon ay nawawala na sa kapulukan. Ako rin ay gusto ko briefly magpa-abot ng salamat sa inyo at itong ginawa sa KOJC ay kakaiba po ito. Hanggang ngayon, ako pinanonood ko ng isang araw si President Marcos sa isang Marcos interview. Iiling-iling ako, hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa. Kay Pastor Kibuloy yung ginawa niya sa KOJC. Hindi siya makikilala. Hindi siya magiging presidente 100% kung hindi siya tinulungan ng kasama. Anong klase na? Talagang unbelievable. Ako po, hindi nabudol ako. Ibinoto ko si Ferdinand. Same here. Wala akong planong iboto siya. Actually, nung kampanya, kung hindi lamang kasi lokal-lokalin dun si Mrs. Robredo, si Lenny Robredo, na for some reasons, masyado siyang dumikit sa Liberal Party at sa halip na nakipag-cooperate siya sana kay President Rodrigo Duterte. Yung buwa siya ng, initially my heart was for him. Kasi hindi ko nakikita, ipoboto ko siya. Sa akin, noon, I would prefer to vote for Lenny Robredo sana. Kung hindi lamang, yung mga maling diskarte niya pang politika. So when Ferdinand Marcos Jr. came into the picture, and nagkakilala kami ni Eric, and then I started listening to SFNI, parang panibagong pagmumulat po sa akin.
Sa matter of fact, nagalit sa akin, meron ako aktivista na I had to explain to him. Sabi niya, tatay, bakit may bumoto si Bongbong Marcos? Bakit? Hindi ko maintindihan yan, sabi niya. I had to explain. Yan po ang sarili kong personal na karanasan. Kaya itong presidente nato, sa pag ako'y na-imbitahan ni Ka Eric paminsan-minsan sa SMNI, ang mensahe ko talaga sa kanya, masama itong ginagawa mo natin, Mr. President, nag-iimbita ka ng disaster. Sapagkat sa aking karanasan, wala naman ako'y maging aktivista. Ang magbabagsak sa kanya ay mga taong matindi ang paniniwala sa Panginoon. Sapagkat itong mga taong ito, sa karanasan ko po yan, I am not a religious person. Pero natutunan ko na rumispeto at matakot sa paniniwala. Nakakatakot. Hindi naintindihan ng gobyerno yan. Nakakatakot na salingin mo ang paniniwala ng mga tao. Sapagkat narinig ko po sa inyo kanina, nakikinig ako mabuti, yung babala na binibigay ninyo tungkol sa mga disaster na darating. Mga man-made, at saka yung mga disaster, yung mga natural disaster. Nakikinig ako at naniniwala po ako sa inyo. Naniniwala po sa inyo, kaya napakaganda nito. Itong pagtitipon na to ay malaki po ang magagawa nito para mapagkaisa-isa ng mga tao. Sapagkat kayo malawak po ang influensya ninyo. Wala kayong masamang motibo. Ang motibo ninyo ay para sa kapayapaan. Para ang mga tao nagkakasara ay magbago ng kaisipan. Para pag namatay ang tao ay makarating sa langit. Wala akong masama yan at napakaganda niya. At yung inyong pagpapaliwanag, hinggil sa relasyon ng paniniwalang pangrelihiyon ng mga tao at yung hindi magandang ginagawa ng pamahalaan, lalo na itong ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, ay malaking threat ito sa paniniwala ng tao. Nakakalungkot na binanggit ni Ka Eric kanina kung bakit. Itong mga malakihang hindi ko malaman kung tama ba yung salitang congregation na yan. Ano? Yung mga CBCP, yan samahan ng mga Katoliko, yung Iglesia ni Cristo. Bakit parang bigla silang natama? Pero sa aking pagkaunawa, kayo po, pag nagsama-sama kayo, ano po yan, intensity na hindi kumbaga sa lingkod. Maraming salamat po at mabuhay ang ating pagkakaroon. Maraming salamat kay Karamon at sa inyong pakikinig sa kanyang salaysay mula sa puso. Hindi niya po dinagdagon. Hindi pa ako nakaranas ng korupsyon. Siya po ay 7 taon na nakakulong at tinulungan ng tatay na nakaupong presidente under that government. Pero tinulungan pa rin namin ang anak niya na makabangon. Not because of unity. Wrong. Because we believe there will be continuity. Hindi pala continuity, kundi vindictiveness. Sapagkat nag-umiral, sabi niyo, personal, sa pamamahala, hindi yung spiritual guidance wala sa kanya. Hindi mo makikita eh. Matakin mo tawagin ka ng mga ministro ng isang simbahan, this government has become a lawless government. Matakin mo walang kawalan of arrest, private property, worship compound. Nasa konstitusyon. Magdala ka ng mga basuka, snipers, 2 batalyon na pang-combat, at binasak mo mga compound dito. Imagine yourselves. Ganun ang gawin sa inyo. Dahil lamang may sinususpitsohan sila na may kaso sa inyo. Kaso pa lang yun. There is a process for that. Prove it in court. Give the person or the man or the woman a day in court. Pag hindi siya lumalantad, papatayin siya. Papatayin si Pastor Kibuloy, pagdadala ka ng 2 batalyon, pinatungan ng ulo mo ng 10 million at ngayon umakyat sa 30 million, lalantad ka. 30 million na maya-maya ang i-announce sa kanya. At hindi lang si Marcos na may interes sa kanya.
Dahil nagagamit ni Marcos ito sa politika sa kanyang hidwaan sa mga Duterte. Kung hindi pati Estados Unidos, hindi natin gusto mangyari yan sa ating bayan. Sinabi ko na nga kanina, for whatever differences we Shout have out, Ate Mon. with the kingdom of Jesus Christ, and for whatever controversy that they may be facing their leaders, it does not diminish that they are a church of God and they profess belief to God and for the goodness of humanity. I cannot see any basis or any reason na magpipigil sa atin na magsalita. Uy, ano yan? Ano yan ginagawa nyo? Ganyan, may batas ang bansa. At may religious freedom sa bayan ito. At may respeto dapat ng gobyerno sa paniniwala ng bawat isa. Huwag yung lahatin at saktan ng mga nananampalataya sa kanilang leaders kung may problema ang leaders nila. Hindi po yun automatic. Kaya maganda po yung tinuran kanina ni Pastor Ortega. Kaya bago po ang sectoral representation mula sa Ladies for Muslim Ladies for Peace and Development, ay pakinggan po natin ang isa sa mga volunteer pastors to speak why the church needs to guide the government and why the church at these times needs to speak up and guide our people. At ano dapat ang agenda na sinasabi natin, spiritual revival, Quezon City Circuit. reformation, national peace, and prosperity na siyang dapat matutunguhan ng isang matuwid at makatarungang pamumuno, hindi digmaan at pagkakawatak-watak ng kanyang mga. Any suggestion to speak out on that theme Like and share po tayo mga kapatid. among the church leaders na nandito? Solidarity message, pastors? Before ko kuhanan ng sectoral message ang ating mga kaibigan. Pastor Roy, would you like to stand up again? Chairman. Hi. Chairman Roy. Why the church needs to campaign Kababayan viral. for spiritual revival, for reformation, national peace and prosperity amidst the threats of war, Seminary. amidst the breakdown of governance, and Yan, dito amidst the kami. crisis of politics and economics haunting the country, where the church should stand, at bakit dapat may boses ang mga tagapagtaguyod ng kaluluwang mabuti at patutunguhan ng sanggatan. Ay si Pastor Roy, Chairman Jim Mabek, GMA Fellowship of Evangelical Churches. At sa kabili po ito, ako po ay sumama dito at naniniwala po ako na kailangan natin ang napakalagang bagay na ito, usapin ito. Philippine Navy. I'm asking you, General Browner, and our PND Secretary, inutang niyo ang 5 general ng Philippine Navy headed by Vice Admiral Carlos and 1 full colonel. Where are they now? I know where they are, but I will not say anything about them. It's you, Chief of Staff Browner and PND Secretary Gibok Chodoro to tell the Filipinos where are these 6 good military officers. At ito na naman, yung isang sip-sip niyong si Tariela, trying to persuade or trying to chismoso, marites, na sinasabi niya na hinaras ng Chinese Coast Guard. Ngayon yung boss mo, the guy on your top, had said na wala namang harassment. And there was a video that was released a month ago showing that it was the Chinese Coast Guard who rescued the fishermen. Wala doon ng Philippine Coast Guard na vessel on that area. Ngayon, gusto na naman ni Gibo at ni Anyo. Wala kaya din po si Anyo. General Anyo, we're friends before. It was President Duterte who made you. Asan ka ngayon? At sabihin mo pa na dapat
mag-apologize or change yung boss ng Tariela na yun, na ang totoo lang naman ang sinabi. Ang video cannot. Ang video ay hindi magsisunod. Videos cannot lie. Like what this bangag government is. Marami tayong mga videos yan. Kahit ano pang sabihin. Again, ito, uulitin ko. President Bongbong Marcos, kung gusto mo talaga na maging klarado sa mga Pilipino, na hindi totoo yung itinatapon sa iyo, then I think this is high time for you to have your drug test with your hair para malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na hindi ka na cocaine lover. Yun lang. Yun lang po. At yan po ang aking ulitin. We have to unite for our country. Huwag tayong magpapataasan ng ihi. Huwag tayong magpapa-feel na that you're the leader of this group. Pare-pareho po tayo. Huwag tayong magtataasan ng ihi. We have to work united. Okay? Isa lang po ang ating ang ating mission is for President Bongbong Marcos to realize that he cannot rule. He is not the president na ibinoto ng bayan. Dapat isipin niya ang kapakanan ng tao. Hindi kapakanan ng pamilya nyo. Dahil there is something why you're doing this for US. Because alam namin na yung mga ninakaw ng pamilya noon, yung mga Manhattan na mga properties nyo, gusto nyong makuha. At yan po ay ang mata at ang tenga ng mga taong bayan ay alam po yan. Huwag naman. Ilang milyong Pilipino ang mawakata. Huwag mo kaming paglaruan. The Americans are using us as a pawn against the Chinese, against China, because we know very well that they cannot really beat China. At yan ang ginagawa, ang ginagawa pareho ni Zelensky ng Ukraine, na hindi ginamit ang putok, ngayon asan siya? Wasak ang Ukraine? Saan siya ngayon? Pumunta dito at magsayaw ulit kayo. At pareho lang naman kayo. Okay, salamat po. Ma'am Sandra, thank you for the time you're spending here. Ma'am Sandra, tumatiming po ang inyong panawagan sa panawagan ng grupong ito ng mga pastors. Change the wicked ways. Listen to the voice of the people and be guided by the people of God. You cannot go wrong. You can have seat near your seat, Ma'am Sandra. At, But I want to eat because I'm diabetic. I already ordered. sa mga pastors na nandito po at nakinig, nakipagkaisa, Pastor Ortega, Chairman Roy Gonzales, Pastor, and the rest. Iba-iba po ang ating pinanggalingan. Mga kababayan, we are like rivers here. We come from different origins, but we will go and meet in one direction. Yung karagatan. All rivers meet at the sea. Ang lahat ng ilog ay nagtatagpo sa dagat.
Yun po tayo. Dagat ng pagkamulat, dagat ng paglaya sa gapos ng mapanupil at abusadong pamamahalang hindi kumikilala ng gabay ng Diyos sa Panginoon at hindi nagbabago ng kanyang gawin. Doon po tayo papunta sa dagat ng paglaya na yan. Kaya po tayo nandito lahat for one mission. Redeem our country, unify and save our people, and let us help build a righteous government. It is our mission for the next generation. And we will do it for God, our people in our country. Redeem our country and let us be one with our people to unite and help build a righteous government. Gobyerno nakikinig sa boses ng Panginoon at guided by the Word of God and direction of God at ng taong bayan na interes hindi ng sariling personal na interes na binanggit kanina ni Ma'am Sandra. Alam niyo po ba, bago po tayo magsarado at nakahanda na po ang ating simpleng salo-salo na lumpia fresh ulit. Alam niyo po ba na may pinakamalaking utang sa buwis sa Pilipinas sa Pangulo ng bansa? Their family is not paying 203 billion pesos of estate tax declared by the Supreme Court in 1999 na bayaran nila. Sino lumalabag sa patis? Tama ko kayo na sinabi ninyo, he has to change the wicked ways. Imagine how much and what 203 billion pesos can do sa mga nagugutom ng taong bayan, hindi makapag-aral ng mga anak, hindi makapagpagamot, kulang na mga pundo sa ospital at mga paralan, kalsada at iba pa. Samantalang may 203 billion pesos na ayaw kilalanin ni Marcos at kanyang pamilya na may utang sila. Supreme Court ruling in finality with final and executory decision. 1999 pa. From 23 billion to 203 billion. Laki. Napakalaki po yan, Mr. President. Huwag mong patungan ang ulo ni Pastor, patungan mo ang buwis mo at bayaran. Mabuhay ang isang bayan ng Pilipino. May tanong po ang ating mga kaibigan sa SMNI at baka magkakaroon ng rejoinder finally from the group of Pastor Roy and Pastor Ortega. Si Brother Almar Porsuelo po ay magbibigay ng katanungan. Magandang tanghali po kay Pastor Ortega. Sir, naging trademark na ng Marcos administration yung panimigil. Kapag once na nagsalita ka, mawawalan ka ng, bigla ka lang masususpended, bigla ka lang makakaroon ng kaso. Like itong nangyari sa mga governors natin sa Mayor Mayor Mama at dito sa Pastor Kibuloy na ngayon. Actually, 3 years, 4 years na dismiss na yung kaso pero binuhay nila dahil nga nagsasalita nga ano yung mga hindi tamang ginagawa ng administration. Ang tanong ko po, ready na po ba kayong matikman ang ganitong klase? Kasi ito, sasalita ko po kayo. Ready na po ba kayo? Ang sorry sa tanong ko po, pero ito yung realidad eh. Ganito yung nangyayari. So, tanong ko po, ready na po ba kayo? Kala ko tatanong mo kung saan mapupunta yung Q&A. So, sabi ko ba ang tanong mo kung ready? You know, the one who fears God fears no man. Yes. Amen. And when you stand on what is righteous and true, walang pinakamalakas ang loob na tao kung hindi yung tama at totoo. Yes. Hindi yan kaya lang ako. Pero hindi yan lakasan ng loob lang. Biyaya po ng Diyos yan. Kung ang tanong nyo ay kung handa, well, katulad ng sinabi ko kanina, wala pong kinatatakutan ang gobyerno, ang military, at ang satanic principality. The only entity in this world na kinatatakutan nila is the church, the true church of Jesus Christ. Historically and biblically, they turned the world upside down. Sa bawat isang papakain sa leon, you read your church history, susunugin sa Rome, 12 ang tumatayo para mamatay. Kaya sabi nila, hindi effective. Patuloy natin.
Brother, isa sa mga namumuno ng pagtitipon na ito, Pastor Roy Gonzalez. Reaction to this. Are you ready? Ito mga pastors na kasama ninyo at mga independent Christian ministers, evangelical leaders na pwede kayong misinterpret na kayo'y lumalaban sa gobyerno. Please clarify. We always look at the scripture, hindi tayo lumalaban sa gobyerno according to the book of Romans. We have to submit to the authority. That is always not absolute. Hindi po absolute. Mayroon tayong position. At we do believe, hindi kami natatakot. Sabi niya, God did not give us a spirit of fear, but of love. Ang aming purpose na nandito ay para magkaroon po ng tinatawag nating revival and reformation, and follow transformation and national peace. Gusto talaga natin magkaroon ng kapayapaan. Hindi po ito hinihingi natin pang sarili, kundi para sa ating kauuwan sa ating bansa. Maraming salamat. Klaro maganda yung binanggit ni Pastor Roy Hindi po absolute na ang sinasabi ni Paul Bayan, Romans and Romans, na submit to the authority, righteous and just authority. Pero kung ang otoridad at kapangyarihan ay mapang-abuso, mapaniin, mapanukil, at nangungurakol gamit ng kapangyarihan, may karapatan po ang mga people's God na magsalita at pumunta. At hindi yan paglapag sa authority ng kapangyarihan. Pagtutuwid sa mga kalabisan ng kapangyarihan. Tama ba po? Pwede na ba ako magpa-enroll sa inyo? Okay. Okay. Dahil wala na po. Okay. Sige. Last 2 questions kasi nakahanda na po at nakakita kong trolley ng press room niya. Ayan, ayan, isang magandang umaga po, magandang tanghali sa lahat kay Ma'am Sandra Amang sa lahat po na nandito sa ating leader. Bilang mga social media vloggers, kasama ng SMNI, mga kanina nandito si Sir. Na kami po ay naharap sa pagiging independent na mga media practitioner, parang vloggers. Mayroon na po kaming mga katanungan na nababasa namin po dito sa aming mga mga viewers. Opo, naka-live po kami. Mga kasamahan po rin mga vloggers. Mayroon po silang pinagtataka. At una po, sasabihin ko lang sa inyo, nagpapasalamat po kami dahil ngayon pa lang po for the first time, bukod po sa SMNI na QOGC, Pastor, na naninindigan po, no? Para ipagtanggol ang tunay na karapatan ng taong bayan. First time po ito na nakakita po kami at natutuwa po kami na nakakita po kami na mayroon po palang mga iba't ibang mga religious na kasama po yung ating mga kapatid na Muslims, baka mo, brothers and sisters. Ito po yung na-wonder lang po namin katanungan. Isa lang po ito. Bakit po ang isa sa pinakamalaking religious organization sa ating bansa ay mukhang napakatahimik po. Despite na before, ay nandyan sila lagi. Sagal-sagal pa. Ngayon po, ano po ang magiging dahilan nito? Sa kung inyo lang po mamarapatin. Alam na. You may answer directly or you may explain according to your own perspective. Who would like to, Pastor Angel or Sir? Pastor Aki. CBCP, among others, na sabi niyo mega churches and traditionally dominant churches. Okay, bago ko sagutin yan, ako muna ay babati sa lahat na God Day to everyone. God Day to everyone. At I believe na tayo lahat na narito ay pinag-isa ng Panginoon with one mind, one heart, and one goal. Ang gusto lang natin talaga ay manatili at patuloy yung peace and order sa ating bansa. Upang sa gayon, lahat din tayo at ang ating pamilya ay nakakapante tayo.
We don't like war. Nobody wants war, proxy war. Matagal ko na naman sinasabi sa lahat ng churches organization, huwag nating hayaan na maging instrumento ang ating bansa patungong World War III. That is not the design of God sa ating country. Ang gusto ng Panginoon ay maging sending nation na ng ating bansa darating ang panahon. And we are really blessed, and we are blessed indeed. At yung katanungan, bakit tahimik ang sabihin natin yung pinakamalaking organization or religious organization? That's the big question, and maganda yung tanong mo. You know, in the Bible, mula sa Old and New, kapag ang isang lingkod ng Diyos o mga lingkod ng Diyos na nilagay ng Panginoon na hindi na marunong makinig, hindi sensitive na sa flow ng Holy Spirit, talaga wala silang maibababang mensahe. Because they are all blinded. Biningi sila ng kaaway because of things that they have done before. Starting 2019 with the pandemic. Diyan nagsimula ang gulo. Magkahiwa-hiwalay, kanya-kanya, hanggang sa last election. So ngayon, yung talagang walang pataasan ng ihe, walang pagalingan, walang bayabangan, at nakita ng Panginoong Diyos yung mga puso na yon ng mga lingkod niya na hindi kilala sa industriya ng ganong klase katulad namin. Yun ang gagamitin ng Panginoon. Yung willing, ready, and able, at mayroong pagmababang loob. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, magkaroon ng great revival. At paano magkakaroon ng great revival? Kailangan muna magkaroon ng unity in the body of Christ. So there will be transformation, reformation, and restoration. Then, reposition ourselves, all of us, reposition ourselves para ready tayo sa pagbuhos ng natural to supernatural blessing. Mr. President, you know me, kilala mo ako. Matagal na akong gustong makipag-usap sa iyo. My emails, my calls ay hinahadlangan. I don't know, ayaw ba nilang umasenso at umangat muli ang bansa? Simple lang ang nasa isip at puso ko, bakit gusto magkaroon ng gera? Because walang pera. Wala lang iilan lang makikinabang. Yung offer namin, Mr. President, you know the management group, you know the ITC, Federal Reserve, you know we are all ready. We are just waiting for you. Para matulungan ka, patulungan din ang ating bansa at walang magiging civil war o proxy war hanggang papuntang World War III. Puntahan mo ako. Pwede mo akong papuntahan sa PSG mo. Even today, let's talk. Para matulungan ka namin, patulungan mo ang bansa at walang mangyayaring gera. Mr. President, thank you so much. Thank you. Salamat sa sagot ng tanong nyo.